10K monthly passive income sa Pag-ibig MP2. Paano kaya gawin, mga kapeso? Ito ang dividend rate na idineclare ng Pag-ibig sa kanilang MP2 sa nakaraang 5 taon. Noong 2020, nakapag-declare sila ng 6.12%. Noong 2022 naman, nakapag-declare sila ng 7.03%. At noong 2024, nakapag-declare naman sila ng 7.10%. Gagamitin natin ang dividend rate na ito para makuha natin ang average rate nila sa loob ng 5 taon. Ang average rate na ito ang gagamitin natin sa ating computation ng Pag-ibig MP2 savings. Kung mas mataas sa 6.66% ang ide-declare nila, katulad noong 2022 hanggang 2024, aba, mas favorable para sa atin kasi mas malaki ang kikitain natin na dividend rate. Pero kung mas mababa sa 6.66%, mas mababa din ang kikitain natin sa ating Pag-ibig MP2 savings. Kung 10,000 peso ang monthly passive income na target natin mga kapeso, ilagay natin dito ang estimate natin na 10,000 peso monthly deposit. Tingnan natin kung 10,000 pesos natin, makaka-create din tayo ng monthly passive income after 5 years. Ang dividend income natin sa 10,000 peso natin, kung magsisimula tayo ngayong January 2026, ay magiging 10,000 peso times yung dividend rate natin na 6.66%. Later, ilagay natin dyan yung 6.66% natin times 12 months natin yan ngayon, i-divide natin sa 12 months in a year. Ibig sabihin, mga kapeso, ang magiging dividend income natin kung lalagyan ko to ng 6.66% ay nagkakahalaga ng tumataginting na, ayusin natin ulit yung computation natin mga kapeso para mas lumabas yung tamang amount niya. 10,000 times 6.66% times 12 months in a year, i-divide natin sa 12. Ibig sabihin daw, 666 pesos ang kikitain natin na dividend income. Kung mapapansin nyo mga kapeso, bakit ganon? Pababa ng pababa ang dividend income ko habang naguhulog ako halimbawa September 2026. Ang nangyayari dyan kasi mga kapeso, 4 na buwan na lamang ang natitira bago mag-December 2026. Kaya nagiging prorata muna ang dividend income natin sa unang taon. Ibig sabihin mga kapeso, yung 10,000 pesos natin plus 666, magiging 10,666. Ang total na nahulog natin, 120,000 pesos. Pero, ang total money natin, 124,329 pesos na. Dito na ngayon magsisimula ang dividend o tinatawag natin na compounding mga kapeso. Kasi yung 124,000 natin, kikita agad yan ng 8,280 pesos sa unang taon ng 2027 natin mga kapeso. Kung dati 4,329, ngayon 8,280 na. Tuloy-tuloy tayong maghuhulog ng 10,000 pesos ng 2027, 2028, 2029 at 2030. Ibig sabihin yan mga kapeso, nakabuo na tayo ng 60 months. O ang total na nahulog natin, 600,000 pesos. Ang total na kinita natin, 110,148 pesos. Kaya ang total na pera natin mga kapeso, 710,148 pesos. Ngayon, kung kumita tayo ng 110,000 pesos sa loob ng isang taon, magkakasya kaya ito sa loob ng 12 months kung ang target natin ay 10,000 peso na passive income. Subukan natin mga kapeso. 110,000 pesos, divide natin sa 12, 9,179 pesos lang ang magiging passive income natin every month kung ang ihuhulog natin ay 10,000 pesos. Pagkatapos yan mga kapeso, ng January 2031 pa, hindi kapag naghuhulog tayo ng 10,000 pesos ngayon 2026, makakatanggap agad tayo ng 9,179 na. Hindi ganon mga kapeso. Upon withdrawal pa natin yan sa 2031. Ngayon mga kapeso, halimbawa, target talaga natin na 10,000 man lang ang maging passive income ko simula January 2031. Ano ang maganda nating gawin? Dagdagan natin yung monthly deposit natin.
Kung yung 10,000 pesos natin, gagawin natin siyang 11,000 pesos. Testing lang mga kapeso. Tingnan natin kung mahihit na natin ngayon yung 10,000 peso monthly na passive income target natin. Hit na hit mga kapeso. 10,096 pesos na mga kapeso. Okay. So January 2031, magsisimula na ngayon ang passive income natin. Pero ito mga kapeso, para magawa natin yan, dapat by 2032, may isa ulit tayo na magmamature na MP2. Kasi hanggang 2031 lang to eh. Itong 121,000 pesos na kinita natin sa loob ng 5 taon, i-divide lang natin yan sa 12 months. Ibig sabihin, isang taon lang. So dapat by January 2032, may magmamature na naman tayo na panibagong MP2 para magawa natin na monthly may pumapasok sa atin. Kaya ngayon mga kapeso, by 2027, January ulit, mag-o-open ulit tayo ng panibago nating MP2 account. Ganun ulit ang gagawin natin. Maghuhulog ulit tayo ng 11,000 pesos. Tuloy-tuloy ulit natin yung gagawin hanggang matapos ang January 2032, mga kapeso. Ibig sabihin yan, by January 2032, magwi-withdraw na naman tayo. May kinita na naman tayo na 121 pesos at may passive income na naman tayo for that year na kung hahatiin natin into 12 months ay 10,096 pesos. Mga kapeso, eto lang baka sabihin nyo, binubudol ko kayo. Eto ngayon ang mangyayari sa ating savings plan. Gumawa ako dito ng table. Di ba January 2026 may inopen tayo na MP2 account. 11,000 pesos ang hulog natin. Pero mga kapeso, pagdating ng second year natin, dahil nag-open nga ulit tayo ng panibagong MP2 account natin na magmamature naman sa 2032, tuloy-tuloy pa rin ang paghuhulog natin ng 11,000 pesos dito Tapos, sa pangalawa nating MP2 account, maghuhulog din tayo ng 11,000. Kaya ang total monthly savings mo na ngayon, 22,000 pesos na. Ganun siya mga kapeso. Ibig sabihin yan mga kapeso, kung gusto mo na tuloy-tuloy talaga yung MP2 na passive income mo, kailangan mo na mag-open para may magmamature ka ng 2033, para may magmamature ka ng 2034, at para may magmamature ka ulit ng 2035. Ito ngayon, tingnan nyo mga kapeso, kung 2028 mag-open ulit tayo ng pangatlo na MP2 account natin na magmamature ng 2033, ibig sabihin yan mga kapeso, 33,000 pesos na ang kailangan mong ihulog sa loob ng isang buwan Tapos mga kapeso, kung sa 2034 gusto mo ulit ng may magmamature, 4 na ang huhulugan natin na MP2 and that is 44,000 pesos na. Pagdating naman mga kapeso ng January 2030, mag-o-open tayo ng panlima natin na MP2 account. At magmamature yan at ang magiging total savings na natin ngayon ay 55,000 pesos. Kaya medyo isipin din natin kung paano natin gagawin ang plano natin na ito na passive income. Pero ito mga kapeso, ipapakita ko sa inyo ang summary kung paano tayo talaga magkakaroon ng passive income dito. Tignan nyo mga kapeso, simula January 2026 hanggang January 2031, nakaipon tayo ng 660,000 pesos. At ang total na principal plus dividend natin in 5 years ay 781. Kumita ka ngayon ng 121,163. In 5 years yan and gagastusin mo yan ng 2031 as your passive income. Ibig sabihin mga kapeso, 10,096. Ngayon, naghulog ka ulit o nag-open ka ulit ng panibagong MP2 account. Nagmamature ng 2032, 2033, 2034, at 2035. Ibig sabihin yan mga kapeso, kumikita ka na ng 10,096 sa mga buwan na yan. So, nasa sa iyo na kung gusto mong itong 10,096 na to, gagawin mo na siya na panghulog sa mga susunod mo na 11,000 pesos. Pero halimbawa mga kapeso, kinukuha mo lang talaga yung tubo, 10,096. By January 2031, di ba magmamature to, 660,000. Inihulog mo ng buo yung 660,000 pesos. Ito yung masaya sa journey na to mga kapeso. Halimbawa, inihulog natin ng buo yung 660,000 pesos. Dahil buo o lump sum o one-time pay
ang ginawa natin dito mga kapeso. Alam mo ba, na tong 660,000 pesos mo, magiging 911, 70 pesos, 0.18 yan mga kapeso. After 5 years ng paghuhulog natin. Kaya ibig sabihin yan mga kapeso, yung kikitain mo dyan, pag nag-mature yan ng 2036, may mag-mature ka ng 2035, 251,000 pesos mga kapeso. Yung dati mo na passive income na 10,096, madodoble na yan. 20,922 na. Ganun din ang gagawin mo dito sa 2032 na to. Pag nag-mature yan, kunin mo lang yung dividend income or 10,096. Ihulog mo ulit yung buong principal mo na 660,000. Ganun ulit ang mangyayari. At wala ka nang hinuhulugan na 11,000 pesos mga kapeso. Kasi yung 660,000 pesos mo, hindi mo na siya ginagalaw. Tuloy-tuloy na lang siyang kumikita ng 20,922 simula 2036. Kung magsisimula ka ngayon mga kapeso, biruin mo mga kapeso, 10-year journey, full of discipline ito. Pero ito yung pagdadaanan natin. Biruin mo ang pinaka-harsh truth niyan mga kapeso. January 2030 hanggang December 2030. At least ngayon napaplano natin, anong kailangan natin gawin para mas mapataas natin yung income natin. Kasi yun yung kailangan para mas mapalaki natin ang paghuhulog natin sa MP2 savings. Lilipat ka ba ng panibagong trabaho? Gagawa ka ba ng side hustle? Katulad ng ginagawa ko ngayon. Tingnan mo, gumagawa ako ng vlog. Kahit pa paano, kumikita ako dito na ihuhulog ko sa MP2. O anong sideline pa ang pwede mong gawin mga kapeso? Anong strategy ang gagawin mo para sa mga susunod na taon, simula January 2031, may experience na natin na magkakaroon tayo ng monthly passive income at pagdating ng 10 taon mga kapeso, after 10 years, madodoble na yung passive income natin into 20,922 pesos. Ikaw mga kapeso, anong masasabi mo dito sa journey na ito? Put your comment or suggestion below mga kapeso.